David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 276. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Lin Chanho, at kahit nakaharap si Master Ye, hindi siya natakot. Hindi ito kailangan ni Mr. Chen, puntahan mo lang ako kung mayroon ka. Mula nang kainin niya ang Julie pill, gusto ni Lin Chanho na makahanap ng pagkakataon na subukan ang kanyang lakas. Atake yo! Anong klaseng bagay ka? How dare you speak like this in front of my boss? Kung lalapit ako sa'yo, kailangan mo bang lapitan ang amo ko, at mapapatay kita? Mukhang nahihiya si Feng Zihai. Sa kanyang mga mata, si Lin Chanho ang kanyang pagkatalo. David, sa oras na ito, nagsinungaling ka sa akin na walang tao sa Chilonggang. Ngayong bumalik na ang aming gang leader, mamamatay ka na. Pinandilatan din ni Liao Feixiong si David. Hindi makatagal si Liao Feixiong. Sa pagtingin kay Liao Feixiong, ngumiti lang si David ng malamig at walang sinabi. Tulungan ng Panginoon na maging isang F. Art. Iba ang nakaraan sa ngayon. Ngayon, babalik ta rin kita at makikiusap para sa awa. Galit na sigaw ni Lin Chanho at sinuntok si Feng Zihai. Siya ay binugbog ni Feng Zihai sa nakaraan, at si Lin Chanho ay puno ng galit sa mahabang panahon. Ngayong nakainom na siya ng Julie pill, ang lakas ni Lin Chanho ay tumaas, at hindi na niya kailangang matakot kay Feng Zihai. Hoy! Ang mga taunang general ay naglakas loob na magalit. Nagpakawala ng malamig na buntong hininga si Feng Zihai, at agad na ibinuka ng bahagya ang kanyang mga paa, nang hindi kumukurap o umiwas, nagpaplanong gumamit ng matapang na tsigaong upang labanan si Lin Chanho sa isang suntok. Alam na alam ni Feng Zihai ang lakas ni Lin Chanho, kaya wala siyang pakialam. Putok! Bumagsak ang kamao ni Lin Chanho sa tiyan ni Feng Zihai. Isang napakalaking puwersa ang sumugod kay Feng Zihai. Ang katawan ni Feng Zihai, tulad ng isang malungkot na bangka, ay nabaligtad ng isang malaking alon, at direktang lumipad palabas. Puff! Sa hangin, nagbuga si Feng Zihai ng isang subo ng dugo, at pagkatapos ay bumagsak ng husto sa lupa. Ang mga mata ni Feng Zihai ay puno ng takot at hindi maisip. Hindi siya makapaniwala na ang lakas ni Lin Chanho ay tataas ng ganoon kabila sa loob lamang ng ilang araw. Sa oras na ito, bahagyang napakunot ang noo ni Ye Fengchun nang makita niyang sumuntok si Feng Zihai, at sumili sa kanyang mga mata ang hangarin na pagpatay. Hahaha! Hahaha! Tumingin si Lin Chanho sa kanyang kamao at tumawa ng malakas. Feng Zihai, ngayon alam mo na kung gaano ako kagaling. Kung hindi ka kumbinsido, maaari kang pumunta at subukan ito. Walang hiya. Bumantong hininga si Ye Fengchun, at Cheng, turuan mo siya ng leksyon. Sundin mo ang utos mo. Tumayo ang isang binata sa edad na 30s na nakasuot ng matibay na suit. Nakita ni Lin Chanho na ito ay isang binata, at ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Hindi ito magagawa ni Feng Zihai. Hayaan ang isang binata na mamatay, hayaan mo akong ipaalam sa iyo, sa harap ng ganap na kapangyarihan, ang iyong matigas na tsigang ay isang biro. Si Lin Chanho ay labis na mayabang sa oras na ito, at pinalipad niya si Feng Zihai ng isang suntok, na naging dahilan upang magkaroon siya ng walang limitasyong tiwala sa sarili. Sa pagkakataong ito, bahagyang umiling si David, na kanina pa nakatingin sa sitwasyon mula sa likuran. Lin Chanho, hindi ka kalaban ng taong iyon, umatras. Lumabas si David sa likod. Guru, siya ay. Nang makitang lumabas si David, biglang nanlaki ang mga mata ni Feng Zihai, tiniis ang matinding sakit, at sinundan si Ye Fengchun. Bahagyang kumunot ang noo ni Ye Fengchun matapos makita si David, napakabata pa. Sa mga mata ni Ye Fengchun, si Lin Chanho at ang iba ay maaaring maging isang maginoo, at ang isang taong may mataas na martial arts attainments ay dapat na isang taong kaedad niya na nahuhulog sa martial arts sa loob ng maraming taon. Hindi niya inaasahan na napakabata ni David. Isang bakas ng pagkabigo ang sumili sa mga mata ni Ye Fengchun. Gusto pa niyang magkaroon ng magandang karanasan kay Mr. This is Chen, but after see it, it is useless.
Nakita ni Feng Zihay ang pagkabigo sa mga mata ni Ye Fengchun, at nagmamadaling nagpaliwanag, "Guro, huwag mong tingnan ang murang edad ng lalaking ito, ngunit napakalakas niya. Tumahimik ka." Binigyan ni Ye Fengchun si Feng Zihay ng isang mahigpit na tingin, "Sa tingin ko ay hindi sila malakas, ngunit matamlay ka sa pagsasanay at bumabalik ang iyong lakas. Simula ngayon bawal kang mag-apprentice, hindi ko kayang mawala tong taong ta." Hindi makapaniwala si Ye Fengchun kung gaano kalakas ang isang binata sa kanyang early 20s. Siguradong bumagsak ang lakas ni Feng Zihay. Kung hindi, paano siya matatalo ni Lin Chanho sa isang suntok? Kabanata 277. Hindi na nang-ahas si Feng Zihay na magsalita. Gumastos siya ng daan-daang milyon para sambahin si Ye Fengchun, ngunit isa lang siyang disipulo sa labas ng pinto. Siya ay tinanggal noong sinabi niyang siya ay tinanggal. Hindi ito kasing galing ng apat na kabataang nasa harapan niya. Ang apat na taong ito ay hindi bababa kay Ye Fengchun. Malapit na alagad. "Mr. Chen?" Pinalipad ko si Feng Zihay ng isang suntok, paanong hindi siya ang kalaban ng lalaking ito. Hindi naniniwala si Lin Chanho na hindi niya kayang talunin ang binata sa kanyang harapan. "Kung hindi ka naniniwala, maaari mong subukan ito," sabi ni David na may malabong ngiti. Hindi masamang bagay na hayaan si Lin Chanho na magdusa ng kaunti, kung hindi, ang Lin Chanho na ito ay iinom ng cohesion pill, at talagang iniisip niya na siya ay walang talo sa mundo, at siya ay magdurusa ng malaking kawalan sa lalong madaling panahon. Oras o huli. "Okay, Mr. Chen? Tingnan mo." Pagkatapos magsalita ni Lin Chanho, sumugod siya at pumasok sa lungsod ng isang suntok. Ang suntok ni Lin Chanho, ang malakas na hanging umaalulong, ay may kapangyarihan ng 1,000 jin. Kung tumama ito, hindi nito gagawing meat pie ang mga tao. Ngunit naiwasan ni Acheng ang suntok ni Lin Chanho sa isang iglap at lumitaw sa gilid ni Lin Chanho. Nagbago ang ekspresyon ni Lin Chanho, nagmamadali siyang tumalikod, at muling naikuyom ang kanyang mga kamao. Ngumisi si Acheng at sumipa matapos iangat ang kanyang paa, direktang tumama sa tiyan ni Lin Chanho. Si Lin Chanho ay biglang natama ng malakas, at ang kanyang katawan ay hindi sinasadyang umatras, na may bakas ng takot sa kanyang mga mata. At parang ayaw tumigil ni Acheng, habang umaatres si Lin Chanho, binubuli siya ni Acheng at sinuntok ang sekta ni Lin Chanho. Ang katawan ni Lin Chanho ay umatras ng hindi mapigilan. Nang makita ang pag-atake ni Acheng, gusto ni Lin Chanho na hamarang, ngunit huli na. Sa sandaling ito, naging malamig ang ekspresyon ni David, at sumilay sa kanyang mga mata ang hangarin na pagpatay. Sapat na ang magpasya kung sino ang mananalo at matatalo, ngunit gusto talaga ng kalaban ang buhay ni Lin Chanho, o gusto ang buhay ni Lin Chanho sa harap ng kanyang mukha, paano siya papayag? Swoosh! Nakita ko si David na pamitik ng kanyang mga daliri, at ang isang butones sa Amerikana ni David ay parang bala, at ito ay bumaril patungo sa lungsod. Nang marinig ang tunog ng hanging pumutok sa kanyang mga tainga, nabigla ang puso ni Acheng, at dali-dali siyang lumingon. Bagamat naiwasan niya ang pag-atake, pinayagan din nito si Lin Chanho na makatakas sa kanyang hanay ng pag-atake. "Anak, maglakas loob na sumuko sa isang palaso." Galit na galit si Acheng, at humakbang patungo kay David. Maliit. Isang nakakamatay na tingin ang sumilay sa mga mata ni David, at sinuntok niya ng isang suntok ang tiyan ni Acheng. Putok. Matapos ang mahinang tunog, naramdaman lamang ni Acheng ang matinding pananakit ng kanyang tiyan, at pagkatapos ay naging matamis ang kanyang lalamunan, at isang bibig ng dugo ang bumulwak, at ang dugo ay talagang nahaluan ng maraming panloob na organo. Puno ng takot ang mga mata ni Acheng, tinuro niya si David, at may gustong sabihin, pero puno ng dugo ang bibig niya, pero hindi siya makapagsalita. Paf! Bumagsak ang katawan ni Acheng, at agad na nawala ang ningning ng kanyang mga mata. Sa pagtingin sa eksena sa harap niya, hindi napigilan ni Lin Chanho na malunok, at tumayo sa likuran ni David na may kahihiyan na tingin. Ngayon lang nawala ang mayabang na tingin. Ang sakit.
Nang makita ni Ye Fengchun na patay na ang kanyang disipulo, agad siyang sumugod ng may kalungkutan at galit. Kung maglakas loob kang patayin ang aking alagad, dudurugin ko ang iyong bangkay sa 10,000 piraso. Tumingin si Ye Fengchun kay David na may intensyong pumatay, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Pinapahintulutan mo lamang bang patayin ng iyong mga alagad ang aking mga tao, ngunit hindi mo ako pinapayagang patayin ang iyong mga alagad. Huwag masyadong dominanti. Malamig na ngumiti si David, walang pakialam sa banta ni Ye Fengchun. Boy, maaari kang magsanay hanggang sa rurok ng panloob na lakas sa murang edad, at dapat kang maging kwalipikadong mabaliw. Ngunit kapag ang langit ay baliw, may ulan, at kapag ang mga tao ay baliw, magkakaroon ng mga sakuna. Kung ikaw ay maaaring sumali sa aking sekta, ngayon ay papatayin mo ang aking alagad, gagawin ko. Ba! Ano ka ba? Let me bow at your door. Are you worthy? Bago matapos magsalita si Ye Fengchun, nagpout si David ng may pang-aalipusta. Kabanata 278. Natigilan si Ye Fengchun, alam kung gaano karaming tao ang gustong sumamba sa kanya, at ang ilan ay gumastos pa nga ng daan-daang milyong dolyar, ngunit maaaring hindi nila magawang tumango at sumang-ayon, ngunit si David sa kanyang harapan ay napaka-stress. Anak, bibigyan kita ng pagkakataon kung ayaw mo, yan ang kamatayan mo. Nalungkot ang mukha ni Ye Fengchun, patayin mo siya para sa akin. Agad namang humakbang ang natitirang tatlong alagad at pinalibutan si David. Nang makita ito ni Lin Chanho, nagmamadali siyang nagtago. Si Lin Chanho ay hindi natatakot sa kamatayan. Sa pagtingin sa tatlong tao sa paligid, walang ekspresyon ang mukha ni David, at hindi niya pinansin ang mga taong ito. Kung plano mong pumatay ng ilang alagad, tutuperin kita. Pagkasabi ni David ay bigla niyang hinampas ang palad niya sa harapan. Tila isang maliit na pahayag, ngunit naglalaman ito ng malaking kapangyarihan, at isang alon ng espiritual na kapangyarihan ang bumulwak mula sa kanyang dantian. Putok! May ripple sa hangin, parang may biglang itinapon sa kalmadong lawa. Ang mga mata ng tatlong disipulo ni Ye Fengchun ay nagpakita ng pagkagulat, ngunit bago sila makapagsalita, lahat sila ay lumipad palayo sa isang iglap. Sa pagkakataong ito, hindi man lang nagpumiglas ang tatlo, at hindi na rin sila kumikibo pagkatapos nilang bumagsak sa lupa. Ito. Nagbago ang mukha ni Ye Fengchun, at natigilan siya. At si Feng Zihai ay nagtago sa isang tabi, lahat ay nanginginig, nagsimula siyang magsisi, nang hihinayang na pumunta siya kay David upang maghayganti. Ito ba ang tunay na katapangan na sinasabi mo? Mapaglarong tumingin si David kay Ye Fengchun at nagtanong. Si Ye Fengchun ay mukhang napahiya sa oras na ito, at ang kanyang puso ay nagsimulang manginig. Hindi niya akalain na napakabata pa pala ni David at kayang abutin ng lakas niya ang pagiging Grandmaster. Nagkamali siya ng kalkula. Ikaw. Malakas ka talaga. Ako ang pumatay sa akin ngayon, ngunit kung papatayin mo ang aking alagad, hindi ko siya basta-basta pakakawalan. Pagkatapos magsalita ni Ye Fengchun, tumayo siya at naglakad palabas, kahit na hindi pinansin ang katawan ng sarili niyang disipulo. Nang makita ito, nagmamadali ring sumunod si Feng Zihai sa likod ni Ye Fengchun. Sinabi ko bang pwede kang pumunta? Ang malamig na boses ni David ay nanggaling sa likuran, dahilan para mapahinto kaagad sina Ye Fengchun at Feng Zihai. Ikaw. Gusto mo pa ba akong patayin? Hindi makapaniwalang tumingin si Ye Fengchun kay David at nagtanong. Ano? Hindi mo ba kayang pumatay? Kung hindi pa ako sanay ngayon, papakawalan mo ba ako? Bahagyang tumaas ang sulok ng bibig ni David. Boy, taga Taimen Pavilion ako. Bagamat umalis ako sa Taimen Pavilion para magtayo ng sarili kong negosyo, kung papatayin mo ako, paano ka maliligtas ng kuya ko? Tiyak na magmumalto sa iyo ang Taimen Pavilion. Pumatay. Nagulat din si Ye Fengchun sa kanyang tahanan, umaasa na palayain siya ni David. Hindi ko alam kung ano ang Taimen Pavilion. Napakatanga mo, ayaw mo bang iligtas ang iyong buhay? Ngayon lumuhad ka at yumukod sa akin, may iligtas kita.
Baka sa mga mata ni David ang paghamak. Anak, ang daya mo. Galit na galit si Ye Fengchun, paanong may lumuhad sa kanilang pagkakakilanlan. Si Ye Fengchun, na galit, ay binaril si David, at ang unang putok ay isang pamatay na galaw, at bawat suntok ay may tunog ng pagbasag ng hangin. Bang bang bang. Tumayo si David at hinayaan siyang tamaan ni Ye Fengchun. Pagkatapos ng tatlong suntok, naramdaman ni Ye Fengchun na ang kanyang mga braso ay namamanhid, at hindi niya magawang gumawa ng mga kamao gamit ang dalawang kamay, ngunit nang tumingin siya muli kay David, tumingin siya sa kanya na may mapanuksong ekspresyon na parang walang mali. Ikaw, kaya mo bang patigasin ang qigong? Ang mga mata ni Ye Fengchun ay puno ng pagtataka. Ang matigas na qigong ay isang bola. Ngumisi si David, at pagkatapos ay sinuntok ito. Nang makita ito, nagmamadaling pinagulong ni Ye Fengchun ang kanyang kabayo at sumigaw, 1,000 jin, isang iron shirt. Namula ang mukha ni Ye Fengchun, at pinalabis niya ang kanyang mga kakayahan. Putok. Pagkatapos ng dumadagandong na tunog, hindi gumagalaw ang katawan ni Ye Fengchun. Nang makita ito, agad na natuwa si Feng Zihai, hanggat ayos lang si Ye Fengchun, makakaalis siya ng ligtas. Kabanata 279. Ngunit bago mawala ang ngiti sa mukha ni Feng Zihai, nakita niya ang isang bakas ng dugo na umaagos mula sa sulok ng bibig ni Ye Fengchun, at pagkatapos ay bumagsak sa lupa ng may malakas na kalabog, hindi gumagalaw at tahimik. Si Feng Zihai ay pinatay, ang ngiti sa kanyang mukha ay unti-unting lumakas, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Mr. Chen, save your life. Mr. Chen, save your life. Lumuhad si Feng Zihai na may malakas na kalabog, nakikiusap ako kay Mr. Chen na iligtas ang aking buhay, handa akong ibigay ang lahat sa ilalim ng aking pangalanan mo si Mr. Chen, at iwan mo na si Horendel at huwag ka nang magpapakita pa. Nanginginig si Feng Zihai, takot na takot. Sa oras na ito, para siyang langgam at anumang oras ay maaaring sagasaan hanggang mamatay. At na si Liao Feixiong ay nahulog sa lupa sa oras na ito, ang buong tao ay hanggal, nilunok niya ang kanyang galit, palaging iniisip na ang katulong na si Feng Zihai ay nakahanap ng tulong, kaya hindi niya kailangang matakot kay David, ngunit ginawa niya. Huwag asahan ang ganoong resulta. Noong una, gusto ni David na sabay na tanggalin si Feng Zihai, ngunit pagkatapos marinig ang sinabi ni Feng Zihai, nagliwanag ang mga mata ni David. Kailangan niya ng pera, at tiyak na maraming ari-arian sa ilalim ng pangalan ni Feng Zihai. Kung gayon ililigtas ko ang iyong buhay at iiwan si Horendel. Nag-wave ng kamay si David. Nagmamadaling yumuko si Feng Zihai at tumakbo palabas na parang may amnestia. Lin Chanho, maliban kay Feng Zihai, sa hinaharap ay magkakaroon siya ng pag-aari sa kanyang pangalan at sa gang, dapat kang pumalit. Sabi ni David kay Lin Chanho. Oh! Mahinang sagot ni Lin Chanho. Makikita na marami nang nataman si Lin Chanho. Noong una ay inakala niya na ang isang cohesive na tableta ay hindi matatalo, ngunit ayaw niyang linisin siya ng isang binata. Nang makitang ganoon si Lin Chanho, tinapik siya ni David sa balikat at nakangiting sinabi, huwag kang mag-alala tungkol dito, kumita ng malaki, at magpapadalisay ako ng mas makapangyarihang tabletang panggamot para sa iyo sa hinaharap, upang ikaw ay maging walang talo. Talaga? Tuwang-tuwa si Lin Chanho. Siyempre totoo, kaya kung magsinungaling sa iyo, sumunod ka lang. Ang aming pangunahing prioridad ay kumita ng maraming pera sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay pumunta sa Yuncheng upang bumili ng isang batch ng mahahalagang materyales sa gamot. Tumango si David at sinabing, ang hirap sabihin, magbenta na lang tayo ng small repayment pills. Kung 20 ang order natin ngayon, 40 milyon na. Tuwang-tuwang sabi ni Lin Chanho. Nakita talaga ito ni David mula sa likuran, ngunit ang kanyang mukha ay hindi kasing saya ni Lin Chanho. Ang presyo ng 2 milyon para sa isang maliit na tableta sa pagbabayad ay hindi mababa, ngunit ito ay malayo sa sapat. Ang perang kailangan ni David ay bilyon-bilyon, o kahit 10-10 bilyon.
Sa pamamagitan ng pagbebenta ng maliliit na tabletas sa pagbabayad, nais niyang maipon ang yaman na ito. Mahirap din. Bukod dito, ang Horrendel ay isang maliit na bayan lamang. Kung tutuusin, kakaunti lang ang mayayaman. Sa huli, tiyak na hindi mailigtas si Xiao Huandan. Kung gusto mong kumita ng maraming pera, dapat mong ipagpatuloy ang pag-promote ng Xiao Huandan sa labas ng mundo. Palace Master, ikaw, hindi ka ba nasisiyahan? Hindi masyadong natuwa si Lin Chanho na makita si David, kaya nagtanong siya ng kakaiba. Ang Horrendel ay isang maliit na lungsod kung tutuusin. Kung gusto nating kumita ng maraming pera, kailangan nating itulak palabas si Xiao Huandan. Mahinang sabi ni David. Nang marinig ito ni Lin Chanho, medyo nalito siya. Palace Master, hindi rin ako masyadong magaling sa negosyo, at ang external promotion ni Xiao Huandan ay nangangailangan ng propesyonal na operasyon. Tahimik itong sinabi ni Lin Chanho, isa lang siyang malaking gangster. Okay lang magbukas ng restaurant, bar, etc. Kung papayagan siyang magnegosyo, medyo nakakahiya. Bahagyang kumunat ang noo ni David. Alam din niya na mahirap i-promote si Xiao Huandan, at kung gusto niyang i-promote ito sa malawakang sukat, walang silbi ang paggamit ng mga pamamaraan ngayon. Siya nga pala, ang pamilyang Su ang pinakamayamang tao sa Horrendel, at si Mr. Su ay isang propesyonal na negosyante. Bakit hindi mo kausapin si Mr. Ha? Biglang lumiwanag ang mga mata ni Lin Chanho. Nang marinig ni Lin Chanho ang pagbanggit ni Ruben, napagtanto ni David na talagang nakalimutan na niya ang tungkol sa kanyang magiging biyenan. Dapat mong ipagpatuloy ang pamamahala sa maliit na bayad ni Horrendel ng mga tabletas. Bilang karagdagan, ang halamang panggamot ay dapat ihanda sa lalong madaling panahon. Pupunta ako sa bahay ni Su para mag-check. Pagkatapos magsalita ni David ay dumiretso siya sa bahay ni Su. Sa villa ng pamilyang Su, nagsasanay si Ruben ng Tai Chi sa bakuran. Ang negosyo ay umabot na sa kanyang antas, at maraming bagay ang ginagawa ng mga propesyonal na tao, at si Ruben ay hindi kailangang magtanong ng personal. Kabanata 280. Pinapakain ni Sonia ang mga isda sa gilid ng fish pond, medyo absent-minded. Sonia, naging absent-minded ka ba dahil 2 araw mo nang hindi nakikita si David? Nang makita ang hitsura ni Sonia, bahagyang napangiti si Ruben. Dad, ano bang pinagsasabi mo? Ayoko siyang makita. Sumagot si Sonia, ngunit pagkatapos magsalita, bumulong-bulong pa rin siya. Itong moldite na si David, kung hindi ako pupunta sa kanya, hindi siya lalapit sa akin kahit isang beses. Tumawa si Ruben at hindi nagsalita, naisip ng kanyang anak na si Moroafo at Sonia, alam ni Ruben ang lahat tungkol dito. Sakto namang pumasok si David. Matapos makita si David, mukhang masaya si Sonia at nagmamadaling binati siya, David, nandito ka ba para hanapin ako? Sa pagtingin kay Sonia na tumatakbo, umiling si David, hinihiling ko sa aking tiyuhin na pag-usapan ang tungkol sa isang bagay. Nang marinig ito ni Sonia, biglang naging pangit ang kanyang mukha, at pinandilatan si David. Ngumiti si David, nagbibiro lang ako, syempre hinahanap kita. Hinampis ng malakas ni Sonia si David sa balikat, who cares what you're looking for? Pagkatapos magsalita ni Sonia, tumakbo siya palayo. Hahaha, David, halika at maupo ka. Tumawa si Ruben at kumaway kay David. Umupo sina David at Ruben sa pavilion at sinabi kay Ruben ang tungkol kay Xiao Huandan. Sumang-ayon si Ruben ng walang pag-aalinlangan, at inutusan ang kanyang mga nasasakupan na magtayo ng isang espesyal na departamento ng promosyon. Pagkatapos ng lahat, si David ay magiging tiyuhin ng kanyang sariling pamilya sa hinaharap. May itatanong si Tito. Siya, ang matandang asawa, ay tutulungan siya kahit anong mangyari. Nag-usap sina David at Ruben hanggang tanghali. Noong una, gusto ni Ruben na kumain si David bago umalis, ngunit nagmamadali si David na bumalik sa pagpino kay Xiao Huandan, kaya hindi siya nanatili. David, hindi kita pinapansin.
Matapos hintayin na matapos magsalita si David, galit na tumili si Sonia na kausap niya nang makitang umalis na si David. Sa loob ng 3 magkakasunod na araw, hindi lumabas si David, nilinang o dinadalisay si Xiao Huandan. Si Lin Chanho ay regular na nagpapadala ng mga panggamot na materyales kay David. Sa kabutihang palad, ang mga panggamot na materyales na kailangan ni Xiao Huandan ay karaniwan, ngunit gayon paman, ang mga panggamot na materyales sa buong Horrendel Lin Chanho ay halos maubusan na, at kailangan nilang pumunta sa ibang mga lungsod upang bumili. Jordan, may magagawa ka ba? 3 araw na, walang gumagalaw. Nakaupo sa Rolls-Royce, inakbayan ni Wei Tao si Delia at ang telepono sa kabilang banda, umuungal kay Jordan. 3 araw na, at itinalina ni Jordan si Sonia, at wala pa ring gumagalaw. Mukhang napahiya din si Jordan sa oras na ito, at umiyak sa mobile phone, Wei Gongzi, I can't help it. Tapos si Sonia ay hindi pa lumalabas sa lahat ng mga araw na ito, at hindi nakahanap ng pagkakataon, kaya nagawa niya. Huwag tumakbo sa kanyang bahay. Itali mo siya. Damn, I don't care. Hindi ka ba gagawa ng paraan para mapaalis siya? Kung hindi mo kaya, hindi ka kakailanganin, sayang ka. Nagalit si Wei Tao, hindi niya magawa ang ganoong kakaibang bagay, naramdaman niya kung gaano niya kababa ang tingin kay Jordan. Huwag, natakot si Jordan at nagmamadaling tiniyak, Young Master Wei, huwag kang mag-alala, aagawin ko ang Sonia na iyon ngayon, ngunit kailangan ko ang tulong ni Delia na iyon. Paano kanya matutulungan? Nagulat si Wei Tao. Master Wei? Dapat tawagan ni Delia si Sonia at yayain na magkita, para kay David daw, tapos siguradong maloloko si Sonia, tapos kikidnapin natin si Sonia nang hindi nalalaman. Paliwanag ni Jordan. Tumingin si Wei Tao kay Delia sa tabi niya, at saka sinabing, sige, ipapadala ko siya dito. Pagkababa ni Wei Tao kay Delia, umalis na siya. Hindi siya fit na magpakita kay Jordan. Kung tutuusin, mas maganda kung hindi siya madamay sa pagkidnap kay Sonia. Bigyan mo ako ng number ni Sonia. Sumulyap si Delia kay Jordan at mayabang na sinabi. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.